13 players ang merong injury sa Memphis na ang ginamit nilang player sa game versus Lakers 8. Na-fouled out pa yung isa. Muntikan pa ang Lakers doon nung last 1 minute na lumamang ang Memphis ng isa mula kay Jake LaRavia. Halos practice game na lang, pinaraktis pa nila. Kailangan pa ni LeBron na maglaro ng 41 minutes na meron siyang 37 points, 9 rebounds at 5 assists. Si Anthony Davis naman naglaro pa ng 43 minutes, 36 points at 14 rebounds. Kung natalo pa doon ng Lakers, sino kaya ang sisisihin nila? Ito pa yon. Base kasi sa memo ng NBA since mid-March, magbabawas ng foul kada game. Ang Memphis nakakuha ng 27 fouls, ang Lakers nasa 17. 34 free throws para sa Lakers, 21 para sa Memphis. Lamang ang Lakers pagdating sa assists, field goals, points in the paint, fast break, pero 3 lang ang lamang nila. Hindi ko lang alam kung naghinay-hinay doon ng Lakers or nabigla pa sila sa Memphis. Dahil kung titingnan, yung free throws pa rin ang sumagip sa LA versus sa Memphis. Sa game naman ng Magic at Sixers, huli si ref sa camera sa isang play. Tinawagan niya ng foul yung player ng Magic, so hindi ko makilala. Pumasok yung tira ni Embiid at kita yung mukha ng referee na dismayado siya sa end 1 play na nangyari dito kay Embiid na umiscore ng 32 points, 13 rebounds at 8 out of 9 sa free throws. Andun pa si Tyrese Maxey na meron 28 points, si Papi Kelly Oubre Jr. 21 points, sa Orlando naman 22 para kay Banchero at 24 para kay Wagner. 7 straight wins na ang Philadelphia. Yung isa pa doon, nanalo ang Miami Heat versus Toronto Raptors. So may chance sila sa 4-way tie base sa isang game. Ang last game kasi ng Orlando versus Bucks, Pacers versus Hawks, Sixers versus Nets, at ang Miami makakalaban ulit ang Raptors. Nagkaroon pa ng tabla sa pagitan ng Pacers, Orlando at Sixers. Kaya nasa taas yung Orlando dahil sa division ranking or winning percentage sa division nila. So tinalo din kasi nila yung Indiana sa series. Ito yung senaryo dyan. Kapag natalo ang Magic, Pacers at Sixers tapos nanalo ang Miami Heat, pwede makaagaw ang Miami ng isang spot base sa division record nila. Sila kasi yung number 1 sa division nila kasama doon ng Orlando. So dito ko na lang ibabase sa write-ups yung isa pa. Pwede kasi maging senaryo doon para makuha ng Miami ang top 6 kapag natalo ang Philadelphia at Orlando sa last game nila. Magiging head-to-head yon para sa Orlando at yung Miami lamang sa division ranking kontra Magic. Tinalo din ng Miami ang Philadelphia sa head-to-head matchup nila sa regular season. Yun ang maliit na chance na makuha pa ng Miami ang top 6. Sa West naman, pinataob ng Pelicans ang Golden State Warriors mula sa 25 points ni Zion. 28 naman para kay CJ McCollum na kinulang ang 33 points ni Steph para makuha ang panalo. Tinalo naman ng Suns ang Sacramento Kings dahil nung last 1 minute nagkaroon ng foul si Domantas Sabonis. 28 points para kay KD at yung dalawang free throws niya. 20 points kay Bill at 21 kay Devin Booker. Dahil natalo ang Warriors at Sacramento, ang Lakers ang pumasok sa top 8. Makakaharap nila ang Pelicans sa last game. Kapag natalo doon ang Lakers at nanalo ang Sacramento at Golden State, balik sa top 10 ang Lakers noon. Kapag nanalo naman ang Lakers, makukuha nila ang top 8. Twice to beat advantage pa rin yun. Kapag nanalo ang Suns versus Minnesota, makukuha naman nila ang top 6 kontra sa New Orleans kung matalo sila sa Lakers. Sa last game kasi or yung schedule, mapapansin nyo doon, parehas yung oras ng start ng game kada conference. Sa last 2 season kasi, ganyan ang ginagawa na pinagsasabay-sabay na yung magkakasama sa conference kasi nagkakaroon ng laglagan dati. Yung Minnesota game versus Suns, hindi basta nila pwedeng ilaglag yun dahil posibleng makakatapat ng Minnesota sa first round ay Suns. Pumasok man sila sa top 2 or top 3. Yung OKC kapag nanalo sila sa Dallas, magiging number 1 sila at pwedeng makakatapat ang either Lakers or Suns sa first round. Yung Denver, either Pelicans or Phoenix din ang makakatapat nila. Yung top 3 teams dito sa West, ang posible kasi nilang makakatapat sa playoffs ay yung tatlong veteran teams din. Either Golden State, Lakers, or Suns. Kasama din doon yung Sacramento Kings. Ito yung isa sa pinaka-senaryo. Kapag nanalo ang Nuggets at OKC at natalo ang Minnesota at Pelicans, pwedeng magtagpo sa first round ang Minnesota at Suns. Sa second round, pwedeng makatagpo naman nila ang Denver Nuggets. Magiging mahirap yun sa either Suns or dito sa Minnesota. Kumpara sa upper seed na yung Dallas or Clippers, hindi ko naman sinasabing easiest way pero at least yung dalawang top teams magtatapat sa kabilang bracket at hindi nila makakasama doon.